Ano nga ba ang mangyayari kung sakaling naka-receive ka ng reference number sa DFA? Yun nga lang, hindi mo to nabayaran within 24 hours. Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa website ng DFA para sa passport, that's passport.gov.ph, pwede ka nang mag-schedule ng appointment online. At pag natapos mo na yung buong proseso, napili mo na yung site at yung araw kung kailan ka pupunta, pwede mo na siyang bayaran online. Sa experience ko, pwedeng bayaran gamit ang GCash. At ito yung confirmation na nakapagbayad na nga ako. 50 pesos sa convenience fee at 950 pesos naman para sa passport. Possible magbago yung presyo nito by the time na pinapanood nyo to. Pero ngayon, nasa 950 pesos pa lang siya. At naka-receive nga ako ng email na katulad nito. Hindi ko to nabayaran within 24 hours. So, ano mangyayari? Unang-una, i-double check nyo muna sa website kung na-cancel nga ba talaga yung booking ninyo bago kayo mag-book ulit. So, para gawin yan, bumalik lang sa website ng passport or the DFA. Instead na mag-schedule ng appointment, mag-view appointment kayo. At ilagay dito yung appointment code, yung email address. Katulad nito, nung nilagay ko siya, nagkaroon ako ng appointment does not exist. So, ulitin ko lang. Let's see kung ganyan pa rin yung magiging error. Click ko yung view details. At yun nga, hindi na nag-exist yung appointment na yon. Ang dahilan kung bakit kailangan siya bayaran within 24 hours is kasi nga, naka-hold sa atin yung schedule for that day. At within 24 hours nga, pag hindi naka-receive ng payment ang DFA, yung schedule na binook natin, ika-cancel nila para mabigay naman sa ibang mag-a-apply pa ng passport. Pero kung sakaling nabayaran nyo siya within 24 hours, itago nyo yung proof of receipt at dapat maka-receive pa kayo ng panibagong email na katulad nito. Pag nag-scroll down kayo, makikita nyo sa bandang baba yung pinaka-form. I-download nyo yan kasi makikita nyo yung pinaka-reminders and yung form na isasubmit nyo doon sa DFA officer kasama ng proof of payment na ipapadala din via email. So sa akin, 4 pages yung na-receive ko, reminders, andito yung mismong form sa second page, katulad nito, at yung third, at yung fourth page, pareho lang na proof of copy. Yung isa, DFA copy, yung isa, copy ninyo. Yung copy ninyo, hindi nyo yun ibibigay, isang kopya lang yung mapupunta sa DFA officer. Yung isang kopya, sa inyo yon para pag i-claim nyo na yung passport ninyo, ipapakita nyo lang yon at may stamp din doon na ilalagay yun sa DFA para kung kailan kayo dapat na bumalik. And that's it. So, yun yung experience ko nung hindi ko natapos or hindi ko nagawa yung pagbayad ng DFA passport within 24 hours. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo nang i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!